Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Ito po, umpisahan na po natin, samahan niyo po ang komentuhan natin itong pahayag ng Pangulo mga katambay. Talagang ang Pangulo po ay nakita po natin ngayon na talagang siya po'y galit yata mga katambay sa nangyayari sa ating bansa. Ngayon po, nagalit. Pero dapat ba siyang magalit? Ang taong bayan ay maraming tanong sa kanya. Maraming tanong ang taong bayan sa Pangulo. Pero hindi nagsasalita at hindi sumasagot. Pero sa issue na ito, mukhang ang Pangulo ay may binabalak yata, mga katambay. Mukhang may binabalak ang Pangulo. Pakinggan natin ang Pangulo, mga katambay, sa kanyang komento sa sinasabing galit na galit sa nangyayari sa ating bansa, lalo sa pagkitil o pagbabanta sa kanilang buhay, mga katambay. Pakinggan po natin ang Pangulo at komentuhan natin. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ayan, mga tamay, nakita nyo pahayag ng Pangulo, yung kanyang binasang speech. Galit na galit po. Hindi raw po pag-uubrahin ang ginawa ng Vice President. Nag-uubra at kailangan daw po sumunod sa rule of law, mga kababayan. Sumusunod ba sila sa rule of law, mga tambay? Yung paglipat pa lang ng pera sa PhilHealth na hindi bababa sa 90 billion pesos. Sumunod ba sila sa rule of law? Diba? Kinwestiyon po sila ng Supreme Court na maling-mali ang ginawa nila. Labag sa batas ang paglipat ng pera sa PhilHealth para kunin po ng sekretary nila ng finance na si Ralph Recto. Kasama po nag-aproba ang Kamara, ang institusyon. Sumusunod po sila sa rule of law, mga katambay.
At ang Kamara ba ay sumusunod din sa rule of law? Sumusunod po ba sa batas ang bagong Pilipinas? At sumasagot po ba kayo sa kapakanan ng taong bayan, Mr. President? Ngayon po kayo nagsalita. At yung inyong kinagagalit ay may dahilan pa, kaya nasabi ng Vice President. Sinisingle out nyo ang Vice President. Kitang-kita po ng taong bayan, lalo po ni Kamano, ang ginagawa nyo po sa mga Duterte. Sinisingle out nyo ang Vice President. Kung talagang makatotohanan na kailangan po sumagot ang Vice President, kung nakikita po ng taong bayan, bakit siya lang ang inyong ginigipit ng inyong administrasyon na sinasabi niyong rule of law? Hindi ba, kayo ba'y dapat exempted? Exempted po ba ang pamahalaan ng bagong Pilipinas sa mga question na gusto rin malaman ng mga Pilipino? Lalo ang issue sa inyo, sa droga na hindi nyo pa rin sinasagot hanggang ngayon. Kayo po ba'y gumagamit ng droga ayon kay Cathy Binag? At kayo po ba'y willing magpa-drug test ang inyong buong pamilya? Dahil kayo'y papalagan nyo lahat alang-alang sa ikabubuti ng Pilipinas. Hindi kayo papayag, Mr. President. Sa dami po ng tanong ng Pilipino sa inyo, hindi nyo po sinasagot. Sa dami po ng pangako nyo, wala pang natutupad, Mr. President. Ngayon, pumapalag kayo. Bakit? Gusto nyo pong mag-declare ng martial law? Dahil nanganganib ang buhay nyo? Komento na inyong lingkod. Pwedeng gawin ng Pangulo yan eh. Dahil sa tingin niya sa sarili niya, nanganganib ang buhay niya. Pero hindi niya nakita na nanganganib ang buhay ng Vice President sa ginagawa nila. Ano sabi ng Vice President? Tinamnan siya. Tinamnan siya ng ikababagsak niya. Planado. Sa nakikita po kasi natin pahayag ng Pangulo ngayon, mga kababayan, planado. Pati siya alam niya pala. Planado pala nila di umano ang ginagawa nila sa Vice President. Pati ang Pangulo. Nakita niyo po? Yung bigyan mo na confidential fund, di ba? Galing sa opisina mo ang confidential fund. Di ba? Diyan galing sa kanya yun eh. Tapos binigay niya ng late. Di ba? Ginawa ng paraan ng Vice President sa dami ng kanyang pwedeng gawin. Di ba? Kahit nga isang araw, pwede mong gawin, gastusin. Tapos, ang COA, hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa tapos ang audit ng COA. Pero nagmamadali na ang Kongreso. Ang institusyon po ng Kongreso. Ang committee ng Quadcom nagmamadali nang i-audit nila ito. Dahil malapit na po kasi ang halalan. Kailangan na po nilang magawa ang dapat nilang gawin. Baka sila'y maubusan ng oras. Baka sa susunod na taon, pag naghalalan, hindi sila makabalik sa Kamara. Kaya minamadali nila kahit ang COA nagsalita na hindi pa tapos ang kanilang pag-audit sa opisina ng Vice President. Pero ang Pangulo natin, ngayon nalaman ng mga Pilipino, nalaman natin ngayon, nakasama pala di umano ang Pangulo sa plano na pagpapabagsak sa Vice President. Kasama pala siya. Dahil mismong siya, pinag-uubra niya kahit na hindi sumusunod sa rule of law ang Kamara, nagpapaka-korte, nagpapaka-NBI, nagpapaka-pulis, nagpapaka-investigador na, nagpapakulong na ng mga sinasabing guest, mga resource person, kinukumbida asing guest, mga katambay. Pero madidinigan mo sa Pangulo, kailangan sumunod sa batas, mga katambay. Pero kauna-unahan silang lumalabag sa batas. Ibang klase kayo, Mr. President. Kahanga-hanga po kayo na Pangulo. Napaagaling nyo pong bumato. Binabato nyo po ng putik ngayon ang Vice President.
Pero yung mukha ninyo yata na napakaraming putik, hindi pwede pong tanungin at galawin at sabihin may putik din po kayo sa mukha. Pag sinabihan po yata kayo ng marami kayong putik sa mukha, never nyo itong sagutin. Napakarami pong tanong ang taong bayan ngayon. Totoo po ba, Mr. President, ng inyong asawa na hindi naman lingkod bayan at hindi halal ng bayan ay gumagastos, kumukolekta ayon sa Vice President ng pera sa mga ahensya ng gobyerno? Pati siya ay gustong gamitin ng Vice President. Hindi nyo po ba sasagutin yan? Ang tangi nyo lang po bang ipagmamalaki at isasagot sa taong bayan ang buhay nyo ay nanganganib na hindi nyo ito palalagpasin? Ganun po ba? Paano naman po? Kami ang inyong boss. Boss nyo kami. Kami ay nagtatax para magamit po ninyo sa inyong mga plano yata pagpapabagsak sa Vice President. Isang damukal po. Sa loob ng 3 taon, napakarami nyo po dapat sagutin sa mga Pilipino. Di po ba? Nasaan na po ang inyong mga pangako? Ang pangako nyo na ang Pilipino, lalo no kayo nangangampanya, nasaan na, Mr. President, ang pangako nyong buhay na mapayapa, presyong abot kamay? Nasaan na? Magtatatlong taon na. Dinala nyo lang po kami sa politika. Sa politika nyo lang kami dinala na magtatatlong taon. Sa gulo ng politika dahil sa ambisyon. Dahil ngayon, lumalabas po ngayon sa inyong bibig, talagang meron po pala kayong plano, umpisa pa lang, na ang Vice President ay pabagsakin nyo pala yata. Dahil meron po kayong gustong ipwesto, hindi ang isang Duterte pala. Kaya gagawa pala ang puwersa po ngayon ng gobyerno ang ginagamit po ngayon ng pamahalaan. Pinakikilos na po nila lahat ngayon para po dito sa pagpapabagsak ng Vice President. Ginamit na po lahat nila ang puwersa ng gobyerno. NBI, DOJ, lahat na po, kapulisan, lahat na po pwedeng, pwedeng puwersahin at talagang pabagsakin ng Vice President. Pati ang korte, gagamitin na po lahat ngayon ang asset po ng gobyerno. Dahil dito sa sinasabi, pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo na sinasabi naman ng Vice President kung siya'y mamamatay. Kung siya'y mamamatay dahil may nagtangka na sa kanyang buhay. May nagtangka na kasi sa buhay niya. Di po ba? Ibang klase po. Talagang ganun po talaga eh. Dahil nga po nakikita po natin, wag naman sana na yung sinasabi na komento ko na ito maging dahilan para mag-declare ng martial law ang Pangulo. Dahil nga po nakita po natin na sila, sanay na sanay po sila gumamit ng martial law. Di ba? May history po sila mag-declare ng martial law. Wag naman sana. Komento na inyong likod na dito po gamitin itong pagkakataon na ito para humaba ang kanilang pamanunungkulan dahil nanganganib ang kanilang buhay sa isang Vice President ay magdeklara ito ng martial law. Wag naman sana. Di po ba? Dahil ang tingin nila sa sarili nila ay threat ang Vice President. Kasi politika ito eh. Politika, maaga nilang pinulitika ang Vice President. Maaga nilang gustong pabagsakin dahil hindi nila kayang talunin ito sa halalan. Planado po ito. Planted ang ginawa nila rito. Pinagtulungan po nila ito. Komento na inyong likod. Pinagtulungan. Pinagplanuhan. Binigyan ng confidential fund ng very late. Doon nila't ngayong babakbakan. Nangyari na po. Kasama po ang institusyon na lumalabag din sa batas. Sinasaklawan na po ang batas ng institusyon ng Kamara. Ibang klase po. Marami rin po sasagutin sa Vice President ng institusyon na yan. Isusunod natin kukomentuhan yan, mga katambay. Ang ginawa po nilang mga
sobrang paggamit na kapangyarihan ng institusyon ng Kamara. Pero dito sa Pangulo, mga katambay, ibang klase po ang Pangulo. Dinala niya lang ang issue sa kanyang seguridad. Pero ang seguridad ng taong bayan, hindi niya sinasagot. Ano ang ginagawa po ng bagong Pilipinas sa pamamahala po ninyo, Mr. President? Lagana po ang korupsyon. Wala po pala kayong pakialam sa inyong pahayag. Iginagalang nyo po pala ang institusyon ng Senado at Kamara. Kahit dito isang damukal na po. Ayon po ito sa mga nagpapatotoo. Si Katunying pa lang sinabi na isang damukal ang korupsyon dyan sa institusyon na inyong kinakampihan. Ni wala po kayo nakitang korupsyon na ginagawa ng inyong pinsan, ang mga congressman at mga senador, mga representative. Wala po pala kayo nakikita dyan. Ginagalang nyo po pala. Laganap na po ang korupsyon. Wala po pala kayong nakikita dahil ginagalang nyo ang bawat institusyon. Ibang klase kayong Pangulo pala. Kaya po pala lalagana pala talaga ang korupsyon di umano sa ating bansa pagka ganito ang pulisiya ng Pangulo. Iginagalang, pero ang opisina ng Vice President, hindi niya ginagalang. Ibang klase po ang ating Pangulo. Ginagalang niya ang institusyon ng Kamara at Senado, ang Kongreso at Kamara, ang Senado. Ginagalang niya po. Pero never niyang galangin ang opisina ng Office of the Vice President. Never. Tanging institusyon lang ng Senado, kahit na dito nagsisimula ang napakalaking korupsyon. Meron po umuugong dyan na kumikita, nangungumisyon, nagpapatong ng bilyon-bilyon sa mga ahensya ng gobyerno ang speaker at saldi ko ayon sa Vice President. Okay lang yan. Kaya ngayon nakita po natin mismo sa bibig ng Pangulo na talagang nakatutok lang po siya. Kasama po pala siya, di umano, sa tutok para dito sa ginagawa kay Vice President. Dahil nga po, siya rin mismo ay kasama yata sa nagplano, mga katambay. Kaya wala pong mangyayari sa ating bansa sa 6 na taon. Wala po. Dito lang po tayo dadalhin. Yung sinasabing magtrabaho tayo, sabi ng Pangulo, kailangan natin magtrabaho. Tama. Nagtatrabaho po sila para pabagsakin ng mga Duterte. Hindi po para sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila at nagpapalamon sa mga politikong ito. Dahil ang kanilang ginagastos, kinakain na masasarap, ay lahat ay galing sa Pilipino. Hindi naman galing sa bulsa nila, pati biyahe nila. Kaya nasayang po Napakarami pong nasayang na pera sa loob ng 3 taon, magta-3 taon. Nasayang lang po ang pera ng taxpayer na wala naman pong pinatunguhan ng ating bansa. Sino ang pupunta sa ating bansa para magnegosyo? Kaya yung sinasabi pong travel ng Pangulo, ano po ang napala natin dyan? Wala po napala si Juan de la Cruz. Dahil sino ang pupuntang investor sa ating bansa pagka ganito ang klase ng ating gobyerno? Ipinag-uubra kahit na ang batas ay nilalabag na ng Kongreso. Sumosobra na sila sa paggamit. Sino pupuntang mga investor sa ating bansa? Pagka ganitong klase ang pamumuno ng ating bansa, na pinag-uubra niya ang mga korupsyon, wala siyang nakikitang korupsyon. Nakikita ng ibang bansa yan ang nangyayari sa ating bansa. Ganito pala gumamit at ganito lang pala ang hustisya. Ganito pala ang batas sa Pilipinas. Nakakahiya ang ating bansa. Nakakahiya na meron tayong ganitong klaseng liderato pagdating po sa batas, paggamit ng batas, at pagdating po sa korupsyon, mga katambay. Ibang klase po. Hintayin na lang po natin, mga katambay. Hintayin na lang po natin yung inilabas pong pahayag ng Pangulo na talagang lumalaban na po siya at hindi niya palalagpasin ang sinabi raw ng Vice President. Kaya gagamitin niya na po ang puwersa na sinasabing binigay sa kanya ng taong bayan. Gagamitin niya na ito kay Vice President, mga katambay. Kasama po ang buong puwersa ng gobyerno dahil siya ay Pangulo. Ubod ng tapang ng Pangulo ngayon. Pero sa mga issue
na napaka-importante, never niya sinasagot, mga katambay. Ang korupsyon at ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, na kailangan malaman ng Pilipino na ikaw ba'y gumagamit talaga ng droga o hindi, na kailangan mo magpa-drug test. Walang tapang at yagbols ang Pangulo dyan. May yagbols lang po at may tapang ang Pangulo natin, di umano. Pagdating po sa Vice President na kailangan na pong kalusin yata. Mga katambay, dyan po matapang ang ating presidente. Pero pagdating po sa issue na ikasasama niya, no talk, no mistake muna tayo dyan. Muli po si Katambay Manong, ganyan po ang napala ng Vice President. Ito lang po ang napala ng Vice President sa isang presidente ngayon na tinulungan niya na makabalik sa kapangyarihan. Yan, siya mismo. Yung tinulungan niya po pala at tinulungan po ng pamilya Duterte, sila pala mismo ang magpapabagsak at magbibigay ng malaking problema at magtatanim ng mga sari-saring ikababagsak nito. Sila pala mismo ang lumalabas di umano na utak. Ganito po pala sila tumanaw ng utang na loob. Napakalaking pabor ang binigay ng Vice President para maging presidente ka ng Pilipinas. Napakalaking pabor. Ito lang ang napala ng isang Sara Duterte sa isang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Ito. Ano kaya ang masasabi ni Adeng kung paano tumanaw ng utang na loob ang naging presidente ng bansa? Nakakatambay. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Isama po natin sa dasal ang ating Vice President na sana'y maingatan po siya sa mga masasama na nagtatangka sa kanila. At siyempre po, kasama na po sa kanilang buhay. Muli po mga katambay, sama po natin sa dasal. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, and share, and subscribe. Ingatan nawa po tayo at ang ating bansa makabangon pong muli. Paalam. Bye-bye.